Ang sarap magpuri sa ating Diyos, di ba? Lalo na kapag hindi natin pinipigilan. Ano po, yung todo bigay na pagpupuri sa Kanya. At of course, yung totoong pagpupuri sa Kanya. Amen? Praise the Lord. And nakakagalak, mayroon tayong bagong mukha na naman. Na-welcome na po kanina si Brother Rick. And second attend ni Brother RJ. Praise God. Ano po? And dito rin si Sister Lani. Praise the Lord. And si Brother Ton. Praise God. Una-una po sa lahat, blessed morning to all of us, mga kapatid. Tayo na po ba ay handa na? Amen. Okay. Dahil last week ay nagpamigay ng Bible ang AFCI, Ambassadors for Christ International Church. At nakakatuwa, ano po, mayroon na tayong Bibles na hard copy. Ano po? Nabigyan na po bang bawat isa? Kasi ang aking ibabahagi sa inyo ngayon is the Bible. Okay? O ang Biblia. Dapat familiar tayo sa ating Bible. Kasi alam nyo, nung pinabukas ako ng Bible, sabi sa akin, let's open our Bible in John chapter 3 verse 16. Tinanong ko yung katabi ko, anong page? So, dapat familiar tayo, mga kapatid. Ano po? Baka matagal na tayo Kristiyano, hindi pa tayo marunong magbuklat ng ating Bible o Biblia. Okay, so nais ko munang magsitayo kayong lahat. Tayo muna ay magdulog sa ating Diyos na buhay. Panginoong Diyos, muli nagpapasalamat kami sa iyong kagandahan, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, na dinako mo na naman kami sa lugar na ito, Panginoong Diyos, upang ikaw ay mapapurihan, makinig ng iyong mga salita, at magkipag-fellowship sa bawat isa. Nawa ang salitang ito ngayon, sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, ay magkaroon po ng katuruan sa bawat isa kung paano namin gagamitin ang aming Biblia. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa buktong anak na aming Panginoon at tayo pagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Inulit ko ang aking babahagi sa inyo ngayon is the Bible, ang Biblia. Bago ko ibigay yung ating main topic, sisimulan ko muna sa isang story. Okay? At ang story na ito ay hindi galing sa Bible na. So, mayroong isang batang lalaki at first time niyang makita ang kanyang tatay na pinag-aaralan ng isang mapa ng maingat. Kaya ang ginawa ng bata ay pinapanood niya ang kanyang tatay habang pinag-aaralan nito ang mapa ng isang city. Ngayon, nagtanong ang bata, sabi niya sa kanyang tatay, bakit kailangan mo ng mapa? Sagot ng kanyang tatay, dahil pupunta tayo sa hindi pa natin napupuntahan at baka makakahanap ako ng trabaho sa lungsod na ito. Ngayon, lalong napaisip yung bata. Alam niyo naman ang bata, di ba? Bigla niyang sinabi, tay, malapit na ang birthday ko. Hindi ako hihiling ng malaki o ng maraming regalo. Ngunit, mayroon akong tanging hiling na pwede mong maibigay sa akin. Ano sa tingin niyo? Time? Okay. Siyempre, bilang isang tatay, sagot niya sa kanyang anak, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng makakaya ko. Ano ang gusto mo? Sagot ng bata, isang mapa. Napasod ang kanyang tatay sa hiling ng kanyang anak. Sabi niya sa kanyang anak, bakit gusto mo ng mapa? Paliwanag ng bata, kasi lumalaki na ako. Pupunta ako sa hindi ko pa napupuntahan. At sinabi mo, para makapunta sa isang hindi pa napupuntahan na lugar, ay nangangailangan ng
isang mapa. That's the end of this story. Ngayon, ang nais kong iparating sa inyo mga kapatid regarding sa story na ito, ipagpalagay natin na ikaw yung ama o ang ina ng batang lalaki. Ano ang ibibigay mo para matugunan ang pangangailangan ng iyong anak na magkaroon ng direksyon sa buhay? Ano sinasabi sa Proverbs chapter 22 verse 6? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Paborito ni Kuya Jerry. Praise God. Paano mo ititrain o tuturuan ang iyong anak sa right path, sa right direction, o sa matuwid na daan? Paano? Sa pamamagitan ng Word of God. Upang sa kanyang paglaki o pagtanda, ay hindi niya ito malilimutan. Amen? At bilang isang magulang, kapag nagawa mo yan, ay masasabi mong nagawa mo o naibigay mo ang pinakamagandang pangangailangan ng iyong anak pagdating sa magandang direksyon ng kanyang buhay. At iyon ang iyong ministry bilang magulang pagdating sa iyong mga anak. Sabi yan ng Word of God. Amen? Okay, let's go back to our main topic. Ang Biblia ay makikita natin kahit saan. Katulad sa mga local bookstores. Ano yung local bookstores na sikat sa atin? National Bookstore. Hindi ko alam kung nagbebenta sila ng Bible doon. Pero yung alam ko yung PCBS. Familiar kayo? Philippine Christian Bookstore. Nagtitinda sila doon ng mga Bibles. Makikita natin ang Biblia sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay. Meron ba tayo yan? Amen. Makikita natin ang Biblia sa mga hotel rooms, di ba, sa Pilipinas. Ewan ko lang kung bakit nilagyan nila ng Bible yung hotel rooms. Ano po? Siguro pag may mag-check-in doon, pwede silang mag-Bible study, mag-devotion, no? O kaya, kapag may dalawang taksil na nag-check-in, no, pwede siguro silang makarealize. Then, isa pa, makikita natin ang Bible sa mga ibang coffee shops sa atin. Ano po? And even sa loob ng mga hospitals, sa loob ng schools, at ito pa, sa loob ng kulungan o jail. And higit sa lahat, makikita natin ang Bible sa ating mga sa ating mga gadgets. Ano po? Katulad ng cellphone, laptop, and even sa mga websites. Yan yung tinatawag na electronic Bible. And of course, makikita natin ang Bible sa loob ng mga churches. Praise God, no? Amen. Meron na tayong Bibles. Amen? Amen. Praise the Lord. Ngayon, unang bahagi natin mga kapatid, what is the Bible? Ano ang Biblia? Ang Bible is God's special book. Dahil ito ay naglalaman ng kanyang mga salita. Ang Diyos ay banal, kaya tinatawag na banal ang kanyang mga salita. Kaya ito ay Holy Bible or Holy Word of God. Hindi ito tulad ng ibang mga libro. Malakas talaga ang boses ko, mga kapatid, no? Praise God. Kaya ito ay tinatawag na Holy Bible or Holy Word of God. Hindi ito tulad ng ibang mga libro. Ngunit ito ay isang supernatural book. The Bible is the world's best seller. Ito ay patuloy na nangunguna sa anumang iba pang aklat. Praise God. Ang Biblia ay isinalin na rin sa mas maraming wika kaysa sa ibang aklat sa mundo. Ano po, kahit po sa Cebuano, Ilocano, Igorot, China, even Arabic, mayroong Bible niya, mag-translation ng Bible. Ano po? It was originally written in 3 languages. Ano ba yun? Hebrew, Aramaic, and Greek. Hindi po kasali ang Latin. Ano po? Ang Biblia na mayroon tayo ngayon ay isinalin ng mga dedicated people para magkaroon tayo ng mga salita, kaisipan
at mga plano ng Diyos. The Bible is also one of the oldest books in the world. Ang sinaunang bahagi ng Biblia ay nagmula noong halos 4,000 years. Ngunit ito pa rin ang pinaka-modern book sa mundo ngayon. Bakit? Dahil dito makikita natin ang mga sagot sa 3 life's greatest questions. Ano mga ito? Una, saan tayo nanggaling? Pangalawa, bakit tayo nandito sa mundo? At pangatlo, saan tayo pupunta pagkamatay natin? Lahat ng mga yan ay nasa Biblia ang mga kasagutan. The Bible has only one central theme. At ano ito? God's loving plan to rescue mankind o ang mapagmahal na plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Ang Biblia ay isang aklat na binubuo ng maraming aklat na nagsasaad ng pagkilos ng Diyos sa sandaigdigan at ng kanyang mga layunin para sa lahat ng tao. Ito ay binubuo ng ilan? 66 books. Ilan po sa Lumang Tipan or Old Testament? 39. At ilan sa Bagong Tipan o New Testament? 27. Okay, so all in all is 66 books. Ang Biblia ay isinulat ng may humigit kumulang na 40 katao sa loob ng 1,600 years, approximately 1500 BC. Ang mga taong ginamit ng Diyos upang sumulat ng Biblia ay mula sa iba't ibang gawain o lugar at kalagayan, pero iisa ang author nito. Sino ang author nito? Siyempre ang Diyos. Amen? Sa kabila ng iba't ibang kalagayan sa buhay at haba ng panahon ng pagkasulat ng Biblia, ay nagkakaisa ang kanilang mensahe dahil sila ay sumulat ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu. Imagine that, mga kapatid, merong nagsulat sa ganitong taon sa ibang lugar, merong nagsulat sa ganitong taon sa ibang lugar, pero nagkakaisa yung kanilang mga mensahe. Bakit po? Dahil ito ay sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ano po? 2 Peter chapter 1 verses 20 to 21. Ulitin ko, basahin 2 Peter chapter 1 verses 20 to 21. It says, "Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its own origin in the human will, but prophets, through human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." Sinasabi dyan na walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan. Walang makakaunawa sa kasulatan sa sariling wisdom, knowledge, and understanding. Maliwanag na sinasabi dyan na wala. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito ay galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya itong mga propeta ng Diyos noon ay nangungusap mismo sa kanilang Diyos at nangungusap ang Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta niya at isinusulat naman nila ito sa pangunguna ng banal na Espiritu. Amen? Amen. At itong banal na kasulatan ay kinasihan, o sa English is God-breathed, or sa other version is inspired by God. Kaya hindi ito galing sa tao lamang. 2 Timothy chapter 3 verse 16, it says, "All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness." 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, it says, "And we also thank God continually because when you receive the Word of God," ano sabi dyan? "Word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is. The Word of God, which is
indeed at work in you who believe. Sinasabi na naman dyan na ang mga banal na kasulatan na ipinapangaral nila Pablo na apostol ay Word of God. Amen. O salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya wala tayong duda, mga kapatid, kung talagang naniniwala tayo sa mga nakasulat dito sa Biblia, na ang Biblia ay Holy Word of God o salita ng Diyos. Amen. At hindi ito salita lang ng tao. Amen? Amen. Tingnan natin ang mga taong ginamit ng Diyos upang kasangkapan niya na sumulat sa Biblia. Ano-ano ang kanilang iba't ibang kalagayan o posisyon? They are prophets o saserdote o priests, kings, lingkod ng hari, pastol, mangingisda o fisherman, tax collector, manggagamot o doktor, katulad ni Luke, manggagawa ng tolda, katulad nila Pablo, at iba pa. At sila ay mahigit kumulang na 40 katao. Katulad nila Moses, Josue, Samuel, Gad, Nathan, Jeremias, Ezra, Nehemias, Mardocheo, David, Solomon, Agur, Lemuel, Isaias, Ezekiel, Daniel, Hoseas, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Zephanias, Hagay, Zacarias, Malakias, Mateo, Marcos, Lucas, Apostol Juan, Apostol Pablo, Tito, Santiago, na kapatid ng Panginoong Hesus, Pedro, Judas, na kapatid ng Panginoong Hesus, hindi si Iscariote, at iba pa. At isinulat nila ang Biblia sa iba't ibang lugar o gawain, katulad doon sa ilang. Ano yung ilang? Wilderness o desert. Kapatagan ng Moab, Canaan, Israel, Judah, Egypt, Jerusalem, Susan, Elam, Babylonia, Samaria, Palestine, Roma, Caesarea, Efeso, Corinto, Macedonia, Antioquia ng Syria, Patmos, at iba pa. Halos 400 years ang pagitan ng Malakias o Malakay, ang huling aklat ng Lumang Tipan, hanggang sa aklat ng Mateo, ang unang aklat ng Bagong Tipan. Yang mga panahon yan ay tahimik ang Diyos. Walang pangitain o hindi nangungusap sa mga propeta ang Diyos at hindi nila hinahanap ang Diyos. Ngunit dito naganap ang mga ibang kasaysayan at mga librong sinulat na hindi kinasihan ng Diyos sapagkat siya ay tahimik ng mga panahon yan. Praise God. Ngayon, bakit kaya ang iba ay nasa 72 books ang Bible nila? Narinig nyo na ang tungkol sa Books of Apocrypha? Ano yung mga yun? Ilan yung Books of Apocrypha, mga kapatid? Okay, ito po ay 7 books. Okay? So, ito po ay ang Tobit, Judith, 1 Maccabees, 2 Maccabees, Wisdom, Sirach, at Baruch. Lahat ay 7 books. Kaya yung Old Testament nila are 45 books. Sa atin ilan? 39. Ano po? So, may mga katanungan kayo siguro. What about the books of Apocrypha? Bakit hindi natin pinaniniwalaan bilang mga born-again Christians or bilang mga Protestants? Dahil lahat ng mga kasulatan ay dumaan muna sa proseso o sa matinding pagsusuri na tinatawag na canonicity na isinagawa ng mga Bible scholars and Jewish rabbis. What is canonicity? Canonicity is a kind of measuring rod used to determine whether or not a book of the Bible is truly inspired by God. Ang canonicity ay isang uri ng panukat na ginagamit upang matukoy kung ang isang aklat ng Biblia ay tunay na kinasihan ng Diyos o hindi. Ngayon, paano nila isinasagawa ito? Gumagamit sila ng 4 checklists used by canonicity. At anong mga 4 checklists na ito? Number 1 is apostolosity.
Apostolicity means, was it written by an apostle or his amanuensis? Amanuensis is yung tagasulat ng isang apostol or secretary. Isinulat ba ito ng isang apostol o ng kanyang sekretarya? Number 2, reception. Was it accepted by the early church fathers? Tinanggap ba ito ng mga unang ama ng simbahan? And number 3, consistency. Does it agree with the teachings of Christ and known scripture? Sumasang-ayon ba ito sa mga turo ni Kristo at kilalang kasulatan? And number 4, authenticity. Is it factual and historic? Ito ba ay makatotohanan at makasaysayan? Okay, para hindi tayo magtagal dito sa part na ito, sa Books of Apocrypha, magbigay lang ako ng mga reasons o mga dahilan kung bakit hindi nila idinagdag ito sa Biblia. Number 1, the Jewish people did not consider them worthy to be scripture. Number 2, it is recognized in the Apocrypha that there were no prophets of God at that time. Di ba yan yung distance ng Malakay to Matthew? Walang mga propeta sa mga panahong isinulat ang mga aklat ng Apokripa. Kaya paano mangungusap ang Diyos sa tao at paano sila makakapagsulat? Number 3, contains teachings inconsistent with the rest of Scripture. Ang problema dito, sa teachings ng mga aklat ng Apokripa ay kumukontra sa mga katuruan ng mga banal na kasulatan. Okay, magbigay lang ako ng halimbawa, isang halimbawa katulad ng purgatory. Saan sinulat yan? Doon po sa aklat ng Maccabees. They abound in historical and geographical inaccuracies and anachronisms. Sagana rin ito sa kamalian pagdating sa history and geography. Kaya paano ito mapagkakatiwalaan? At marami pang mga reasons kung bakit hindi idinagdag ang mga books of Apocrypha sa Bible. Okay, hindi na tayo magtatagal dyan mga kapatid. Maybe later on again, pwede nating pag-usapan yan. Lahat na po ba merong Bible? Amen. Okay. Can you open your Bible? Doon po sa umpisa, doon po sa table of contents. Okay. Tignan natin ang mga aklat na bumubuo sa Lumang Tipan o Old Testament. Okay? Nabuksan na po natin. Amen. Pwede basahin natin ng sabay-sabay. Ano mang version meron ka, English man yan or Tagalog. Simula sa Genesis hanggang sa Malakay. 1, 2, 3, go! Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Ezra, Job, Psalms, Proverbs, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Habakuk, Zechariah, Haggai, Zechariah, Malakay, pare-parehan. Ilang books ang bumubuo ng Lumang Tipan? 39. Amen. Ngayon, tignan naman natin ang mga aklat na bumubuo sa New Testament. Okay? Basahin naman natin simula sa Mateo hanggang sa Revelation. 1, 2, 3, go! Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 3 John, Jude, Revelation. Praise God. Ano po, halata yung hindi nagbabasa masyado. Ano, kasi doon pa lang sa mahirapan na ibigkas yung pangalan ng book. Ano, yung Ecclesiastes, hindi alam basahin yung iba eh. Ano po? Ecclesiastes. Praise God. Meron akong kaibigan dati sa Makati. I mean sa Malate. Siya po ay taga Cebu. Tinatanong ko yung kanyang pangalan. Dong lang po, Dong. Sabi niya. Bakit ayaw mo sabihin yung totoong pangalan?
nalaman ko Ecclesiastes pala. Praise the Lord, no? Kasi sabi, loko-loko kasi, tapos Ecclesiastes pangalan ko. So, ngayon, the Bible is divided into two sections or two major parts. Anong mga ito? The Old and New Testament. Remember this, mga kapatid, there is only one Bible, not two, but divided into two sections or divided into two major parts. Clear po? Amen. Kasi baka mamaya makarinig ako sa labas, baka sabihin nyo, nagturo si Pastor Rocky, kaya pala tinawag na Bible ang Bible, kasi dalawa ang Bible. Ano po? Remember this, mga kapatid, there is only one Bible, Divided. not two, but divided into two sections or divided into two major parts. The Old and the New Testament. Okay. Ang lumang tipan ay mga aklat ng Hebreo at Aramaic na kasulatan bago ang Kristiyanong panahon. Now, may mga four na pangunahing division ng lumang tipan. Number one is called Pentateuch. Narinig na natin na ito na mga kapatid. Ano ang mga ito? Ito yung unang 5 aklat ng lumang tipan na sinulat ni Moses. Ano ang mga ito? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Mag-pay-attention tayo, meron tayong quiz later on. Praise God. Okay, number 2. Number 2 is mga aklat ng mga kasaysayan. Okay? Mayroon itong 12 books. Ano-ano mga ito? Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. Okay, number 3, mga aklat ng tula o mga aklat ng karunungan. Ilang books ito? 5. 5 books. The book of Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, o mga awit, and Song of Songs o awit ng mga awit. Yung Song of Songs, tinatawag din na Songs of Solomon. Okay, number 4, mga aklat ng mga hula o prophecy. Ilang books ito? 17. Praise God. Okay. 17 books. Ilan yung mahahabang aklat sa aklat ng mga hula? Ilan? 5. Okay. Ilan sa maiksi? Siyempre 12 para 17. Ano po yung mga 5 na mahabang aklat ng mga hula? The book of Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Daniel. They are also called the major prophets kasi mahahabang kanilang mga aklat. Ngayon, sa 12 maiksing aklat ng mga hula, ano mga ito? Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi, called the minor prophets kasi maiksi lang ang kanilang mga aklat. Okay, magbigay ako ng isang example dito sa Book of Prophecy o aklat ng mga hula sa Lumang Tipan. Tulad sa Isaiah chapter 7 verse 14 and chapter 9 verses 6 to 7. No? Hindi na natin babasahin mga kapatid para hindi na tayo magtagal. Sinasabi doon na mayroong ipapanganak na isang batang lalaki at tatawagin Emmanuel na ibig sabihin is God is with us. Hindi natin malalaman o maiintindihan yan kung walang fulfillment o katuparan. Kaya ang fulfillment nito ay nasa bagong tipan. Saan? Sa Matthew chapter 1 verses 20 to 23. Sino ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, ang bagong tipan ay mga aklat ng Griegong kasulatan. It was written in Greek na isinulat nitong Kristiyanong panahon. Christian era. This is the second section of the Bible. Nakasaad dito ang mga katuparan ng mga hula sa lumang tipan katulad ng halimbawa ko kanina at marami pang iba. Ngayon, itong bagong tipan o New Testament, mayroon ding mga 4 divisions. Okay, number 1, ang mga ebanghelyo or the 4
Gospels. Very familiar ito sa lahat. Ano ang mga ito? Matthew, Mark, Luke, and John. Number 2, aklat ng kasaysayan. Ano ito? Ang aklat ng mga gawa or the book of Acts. Number 3, ang mga sulat ng mga apostol. Ano mga ito? The book of Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon. At ito ay mga sulat ni Apostol Pablo. No, halos kalahati ng aklat ng New Testament ay sulat ni Apostol Pablo. At 8 books, tinatawag na pangkalahatang sulat o general epistles. At anong mga ito? The book of Hebrew, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, and Jude. At yung panghuli, ang aklat ng ulat, ang aklat ng pahayag or the book of Revelation. The Old Testament tells us about God's work with His people before the birth of Jesus. Okay? The New Testament tells us about Jesus' birth, His life, His great ministry, His death on the cross, His resurrection from the dead, and His ascension going back to heaven. It also tells us about the continuation of His ministry and teachings through those who saw Him after His resurrection. Ano sinasabi sa John chapter 14 verse 12? Sabi ng Panginoon Jesus, "Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father." And ano yung kanyang Great Commission? Matthew chapter 28 verses 19 to 20. "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Okay, pangalawang bahagi natin mga kapatid. Why do we need to study the Bible? Bakit kailangan nating pag-aralan ang Biblia? Nagkaroon na ba tayo ng ganyang katanungan sa ating sarili? Bakit kailangan nating pag-aralan ang Biblia? Okay, magbibigay lang ako dito ng 2 points. Number 1 is, you will know God better. Mas makikilala mo ang Diyos. Dahil ang Biblia ay dito nakasaad ang autobiography ng Diyos. Hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi natin alam ang kanyang mga salita. At hindi rin natin malalaman kung ano ang kanyang kalooban, kaisipan, at plano sa buhay natin kung hindi natin alam ang kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia. And number 2, you will know yourself better. Mas makikilala mo ang sarili mo. The Bible is not about us, but it tells us about ourselves. Dahil sa Biblia ay nalaman natin ang ating katayuan o kalagayan noong wala pa tayo sa Panginoong Jesucristo. Ano yung kalagayan natin? Tayo ay patay spiritually. Halipin ng kasalanan, ng kadiliman, at ng ating mga pita ng laman. At dahil dyan, tayo ay nangangailangan ng isang tagapagligtas. Bakit? Dahil wala tayong kakayahan na iligtas ang ating mga sarili mula sa impyerno, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Ano sinasabi sa John chapter 14 verse 6? It says, Jesus answered, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Praise God. At tayo ay bago na o na born again na nang tinanggap at sinampalatayanan natin ang Panginoong Jesucristo. Ano sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? "Therefore, if any man be in Christ, he is new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Marami siguro may paborito nitong talata na ito. Ano po? At mayroon na rin tayong buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesucristo, at ito ay
libre. Romans chapter 6 verse 23. Ano sinasabi doon? For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. For our Lord. Naulit na lang. Sinasabi din ng Biblia na siyang salita ng katotohanan na ito'y isang salamin upang makita natin ang ating pagkatao. Okay, sa ating pagtatapos mga kapatid, God made us. Sin deformed us. The Bible informs us, but Jesus transforms us. Amen? Tingnan natin kung nakikinig kayo at kung may natutunan kayo mga kapatid. Who is the author of the Bible? Jesus. God. How many writers of the Bible has? 30. Mahigit kumulang 40 na o 40 people. Okay? In what language the Old Testament was written? Hebreo. Ano ka, complete ka? Hebreo and Hebreo and Aramaic. Okay? Ngayon, in what language the New Testament was written? Greek. Praise God. Okay. What are the names of the books that called the Pentateuch? Ha? Pentateuch? Genesis. Praise God. The first five. Siya, lakasan mo nga bro Marvin. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Praise God. Ano po? Yung limang unang aklat sa lumang tipan. Genesis, Exodus, And Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Farmer JC. Okay, ngayon, ito hindi ko tinapik. Okay? Ang huling question ko mga kapatid. Which chapter of the Bible that has no stain of sins? Matthew. Anong chapter sa Biblia na walang bahid na kasalanan? Chapter 1. Chapter 1 ng? Songs. This is 1. Okay, Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. Bakit po? Kasi sa Genesis chapter 3, pumasok ang kasalanan. Nagkasala sila, Adan and Eva. Dahil yung kinayang buong pas. Maliit na buong. Praise the Lord. Matthew. Ngayon mga kapatid, now mga kapatid, anong gagawin mo sa iyong Bible? Basahin. Babasahin lang? Pagbasahin sa Read and apply it in our lives. Nice ko kung magsitayo kayo lahat mga kapatid. Ano po na, i-close ko lang sa isang prayer mga kapatid. Kahit na wala ng music. Ano po? Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandali ito. Salamat po sa iyong mga salita na tinuturuan mo po kami na maging familiar, Panginoong Diyos, sa aming mga Biblia, Panginoon. Salamat sa pinagkaloob mo na manual ng aming buhay, Panginoon, upang magkaroon kami ng magandang direksyon sa buhay, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, at ikaw ay mas nakilala ka namin, Panginoong Diyos, na minamahal mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na meron kang isang layunin, Panginoon, na iligtas ang sangkatauhan. Maraming salamat. At iyon ay sinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang maging alay, perpektong alay para sa aming mga kasalanan. At salamat din po, Panginoong Diyos, nakita namin, nakilala namin ang aming pagkatao, Panginoon, na kami pala ay patay, Panginoong Diyos. Wala kaming kakayahan na iligtas ang aming sarili. Na ang aming mga buhay ay papunta na pala sa kapahamakan o sa impyerno. Maraming salamat, Panginoong Diyos, at ipinakita mo sa amin, Panginoon, ang aming tunay na kalagayan. At ngayon, Panginoon, salamat, binago mo po ang aming buhay. Binorn again mo po kami, Panginoong Diyos.
upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya namin at pagtanggap namin sa iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Panginoong Diyos, nawa ang mga salitang ito na aming natutunan sa mga sandaling ito ay magrema po sa aming mga puso, Panginoong Diyos. At may bahagi rin namin ito sa aming mga mahal sa buhay at sa iba pa na aming makakasalamha, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo po kami, bigyan mo po kami ng appetite, Panginoon, upang magkaroon kami ng interes na basahin ito. Makita mi ang kahalagahan ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, na hindi lamang ito pang display sa aming bahay, Panginoong Diyos. Makita namin ang kahalagahan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, sa iyong mga katuruan, Panginoong Diyos. Nawa, tulungan mo rin kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na may apply ito sa aming mga buhay. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak na aming Panginoon at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen! Amen. Ay, pinakalit sa ating wapong presider, Brother Len. Amen. Thank you sa gwapo natin, Pastor. Bumawi. Hallelujah. Amen, no? So, ayun. So, thank you, Pastor, sa pag-remind sa amin about the Bible. Gusto niyo po ba ng quiz about Bible? Yes! Amen! Hallelujah! Hallelujah! So, sa susunod po, no? Meron po tayong refresher. Bible 101. Next time, no? Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Lord, for giving us ng reminder once again about the importance of the Bible and sa mga nilalaman nito, no? Amen! Amen. Thank you, Lord. Praise God. So, tumagin natin ang isa pa nating naggagwapa, isa pa nating gwapong kapatid. Amen. Right. Salamat po kay Ardel. At maraming salamat po lalo na sa mga kapatiran natin at sa Amen. Diyos na may gawa sa buong buhay natin. Thank you. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakarating kami dito na safe, lalo na si Kuya Toto sa travel niya 14 hours from Sakafa to Damam. So, dalawang balikan. So, tapos nagpapasalamat po ako sa kay Pastor na inaintindi niya ako na sa Biblia, napaka talaga dagdag knowledge po. At bawat isa dito. So, unang-una, malaking papasalamat ko sa church na AFCI na blessed talaga tayo. Family ng JCL. Kasi nag-chat lang si bro Jimmy na may bibigay na upuan na Biblia. Oo. At unfortunately, hindi namin na-expect na talagang blessings na binago sa atin. So marami pang mga blessing biyaya or biyaya na ibibigay sa atin para sa ating lahat na magamit yung mga gamit doon na church. Miss ko po kayo. Amen! Kailan yung last natin ko may... April. May My first week, before sila mo. Dalawang second week ng May May. 9. Ay, May 11. Brief history lang po. Kumbaga, it took me 10 years bago ako nag-decide na magpa-opera. Kasi nga, nung first na na-diagnose ako na meron akong fibroids. It was 2004. Sabi nung OB ko, operahan niya daw ako. Tatanggalin niya lang naman yung fibroids. Pero sabi niya, during the operation, kapag natulog na ako, sabi niya, baka may makita kami sa loob ng ovary mo. So, tatanggalin namin lahat. Yung buong uterus ko. Kasama yung dalawang ovary ko. Pagtulog na ako.
Makaka-oo pa ba ako o hindi? Hindi na. Di ba hindi? Kasi tulog ako eh. So naisip ko, ay wag na. Sabi ko sa kanya, okay na daw, okay na ako. Maliit pa lang yung fibroids ko nun siguro, 2 centimeters. Sabi ko, okay na daw, kaya ko pa naman. Bearable naman yung pain, sabi ko sa kanya. Tapos, that was 2014. So 2019, nakakaramdam na ako na sumasakit na siya. So nagpa-ultrasound ako, 6 centimeters na siya. So lumalaki na siya. Nagpunta ako ng Muhammad Aldosari. I've seen 5 OBs. Umaalis ako sa bawat OB na pinupuntahan ko. Kasi kapag nagawa na nila ako ng ultrasound na abdominal, transvaginal, MRI, masyado na ako suki ng MRI. Ang dami, ilang minutes na ako ng pag-MRI, siguro 5 na. Tapos the same thing, kapag nakpa na nila yung result ko, after that one, sasabihin na nila, kailangan ka nang mag-undergo ng surgery. Yung wala man lang sinasabi sa akin na, tatanungin yung history ko, ganyan. Basta diretso lang, kaya naisip ko, more on money sila. Hindi sa pasyente. Kasi di ba pag galing yun ang ano mo. Pero treatment, nagkaroon din ako ng treatment sa kanila na every other day, twice a week, injection na ako mismo sa tiyan ko. 1 injection, it costs more than 1,000. Na-approve ako noon 4 sessions. Tapos twice a week, nilalagyan nila ako ng IV kasi bumababa yung iron ko. So, that was 2 weeks. 3 weeks, nagkakaroon ako ng IV. So, binaliwala ko pa rin siya. Kasi sabi ko, ayoko nga mag-opera kasi natatakot ako. Kasi duwag din naman ako. Tsaka, iniisip ko kasi, I was diagnosed since 18 years old na may ASD ako. Atrial septal defect. May butas yung puso ko. So, naisip ko, baka pag nag-opera ako, maded ako. Hindi po ako, personally, hindi po ako takot mamatay. Takot akong mamatay dito. Sa Pilipinas, okay lang. Wala akong problema. Kaya lang kasi iniisip ko. Laging iniisip ko, paano sila mag-uwi ng bangkay ko? O, diba? Ay, yun ang fear ko talaga. Then this year, naisip ko, nanggaling din ako ng Al-Salama. Ganun din, process, ganun din. So, sabi ko, hala, paano na yung gagawin ko? Tapos this year, nalaman ko na yung insurance ko pala na malat, kasi before bupa kami, yung insurance ko na malat, pwede sa Almana Hospital. Hinanap ko ngayon yung OB ko 10 years ago. Kung nandun siya sa Almana Hospital. So nakita ko na andun siya. So sabi ko siguro kailangan ko na talagang magpatingin kasi nahihirapan na nga akong kumanta, nahihirapan na akong maglakad, konting akyat, hingal na ako. Which is sabi ko hindi to normal sa akin. Yung parang lagi akong may hika ba? Na lagi akong hinihingal, konting lakad, hinihingal na ako. Tapos, ang sakit-sakit na lagi nung puson ko, ng likod ko. So nagpa-check up ako sa kanya. Biglaan lang yung check up ko. Fill in lang ako ng isang kakilala ko doon na magkaroon ako ng appointment sa kanya. Tapos yun na, ultrasound na naman, abdominal, transvaginal. Tapos sabi niya, sige Lani, magpapa-ultrasound ka na naman ulit. Tapos i-ultrasound ako sa baba, lahat ng blood test. Yung parang minsan wala nang makaramdam yung lahat kasi lagi ka na lang pinutusukan. Tapos MRI, dun sa MRI ko, sabi niya sa akin na, Lani, wala na tayong magagawa kasi yung myoma mo, yung fibroids mo is 12 cm na siya. 12 cm by 12 cm. Kung i-ruler niyo po, kalaki siya. Ganyan siya kalaki. Below. Tapos sabi niya sa akin, kailangan na nating tanggalin kasi alam ko nahihirapan ka na. Sabi ko, doktor, kasi konting inom ko ng tubig noon, kahit konti lang siya, maya-maya magsisigar na ako. Kasi napipress na niya na yung uterine ko ba, yung ihi ko. Kaya,
iihi na kagad ako noon. Kaya sabi ko, naisip ko, sabi ko, anong gagawin natin? Sabi niya, kailangan natin tanggalin lahat. Yung buong uterus ko. The ovary, lahat tatanggalin niya. Tapos nagulat ako kasi that time umiyak yata ako kasi sabi ko, pag uwi pa noon, pero sa harap niya hindi ako umiyak kasi sabi ko, Yan na. Hindi Iyak yan. Iyak yan. Iyak yan. Hindi. Tapang yan eh. Iyak nga. How did you? hindi. Kasi sabi ko kasi noon, wala pa nga akong baby eh. O, diba? Kaya natatakot ako. Pero sabi ko noon, sabi ko, sige na kasi nahihirapan na nga ako. Ang unang-unang, sinabihan kita, siya yung unang-unang kong sinabihan na ganito yung mangyayari. Pero at that time, hindi pa rin ako umuoo kasi medyo takot pa ako. Tsaka alam niyo yung in the state of denial ka. Na kailangan kasing tanggapin mo eh. Hindi. Tumulo na. Hindi. Pawis na. Kailangan yakapin mo na hindi ka na magkaka-anak ba? Mahirap. Yung totoo lang, sobrang hirap na tatanggapin mo sa sarili mo bilang babae ba na hindi ka na magkaka-anak. Mahirap talaga. Kaya lang kasi, kailangan mo rin tanggapin dahil ako naman yung mahihirapan. Kasi ang dami niya ng symptoms eh. Tsaka naiisip ko kasi, may history ba sa cancer. So, natatakot din ako magka-cancer ako. So, I think March of April, yung gamutan namin ng doktor, ng OB ko, na it takes 2 months na nagagamutan kaming dalawa. So, we go back and forth from here to the mom. Kasi almano the mom siya eh. So, ang ginagawa ko lang nun, papaalam lang ako minsan, o kaya humingi ako ng permission pag may appointment ako sa kanya. Which is, pinapayagan naman ako ng company. Tapos, nag-decide ako na, sige na, magpapa-opera na nga ako. Sabi ko gano'n. Tapos, tinanong ulit kita, sabi sa akin, Rodel, sigurado ka na ba? Sure ka na? Sabi ko, sigurado na ako, sure na ako. Kung ito yung ibinigay sa akin ni Lord na maging blessed singleness ako na hindi ako magkakanak, wala naman ako magagawa kasi ito na yung inilaan niya para sa akin. Sabi ko gano'n. Tapos bago siya umalis, nung nagkita tayo ng Wednesday, sabi niya sa akin, kung magpapa-opera ka, after ko nang makabalik galing bakasyon, sabi niya sa akin, kasi para matitingnan niya ako, maalagaan niya ako. Kaya lang, after 2 days, pagbalik ko sa doktor, sabi ng doktor sa akin na kailangan 20 ma-operahan na ako. Sabi ko, sige dok, wala namang problema. Ang inano ko kasi noon, kaya ako nag-decide na magpa-opera. Kinausap ko si Lord, sabi ko, Lord, magpapa-opera na ako. Hindi na ako matatakot. Hindi naman talaga ako takot. Basta during the operation, hawakan mo lang ako. Sabi ko sa kanya, basta hawakan mo lang yung kamay ko. Hindi na ako matatakot noon. Sabi ko sa kanya, kaya during the operation, prior, and during the operation, as in, hindi ako umiyak. Hindi ako natatakot din. Kasi I myself, I know that God is with me. Amen. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord dahil during the operation, kasi gising ako eh, nakikita ko lahat. Kumbaga nararamdaman ko lahat. Kaya lang, nung during the operation na, kinausap ako ng doktor ko, sabi niya sa akin, Lani, hindi natin magagawa hindi natin matatanggal yung uterus mo. Yeah. Kumbaga, tatanggalin lang natin yung myoma mo. Kasi masyado daw ako maraming adhesions na pag tinanggal nila yung uterus ko, matatamaan nila yung bowel ko, yung daanan ng dumi ba. So, mangyayari, pag tinamaan yun, magko-colostomy naman ako. Alam niyo yung colostomy na yung dumi, may sutot lang siya sa labas. Na lifetime na yun.
Kaya sabi niya, hindi natin tatanggalin yung buong uterus mo. Tatanggalin lang natin yung myoma mo para maging okay siya. Kumbaga, during the operation, tumawag pa sila ng isa pang doktor. Yung sa surgeon talaga na tinanong nila kung dapat ba tanggalin o hindi yung uterus ko. Tapos sabi ng surgeon na hindi, ang tanggalin nyo lang yung myoma. Kasi mas mahihirapan daw ako kasi madadali nila yung bowel ko. Kaya, thankful ako kay Lord. Dahil yung pinatatakutan ko pala 10 years ago, hindi nangyari na intact pa rin siya, nabuo pa rin siya. Kaya lang, nung nakita ko kung gaano kalaki yung myoma ko na parang ulo ng bata. Kaya pala, kasi isa yung sa mga symptoms niya, yung mga signs niya na yung malaki yung tiyan mo, na parang lagi kang buntis. Kaya nagtataka ako nung palagi, ba't ang laki-laki ng tiyan ko? Yung pala, yun na siya, yung gano'n na siya kalaki pala talaga. Hindi ko kahit ako, hindi ko maisip. Hindi ko talaga ma-imagine. Saan siya nagtago? Saan siya nagtago? Kasi para sa bata talaga ganyan siya. Bilog na bilog siya. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa Lord. Praise God! Nagpapasalamat din ako sa mga taong tumulong sa akin. Unang-una na yan, ginamit ni Lord si Kuya Jerry dahil siya yung naghatid sa akin, tapos pinalong niya rin ako sa hospital. Siya rin yung naghatid sa akin pabalik ng bahay. Nagpapasalamat ako sa buhay ni Kuya Jerry, sa buhay ni Ate Joyce kasi 1 week akong injection, siya rin yung nag-injection sa akin kung pumunta siya sa bahay para makakita. Maraming salamat po sa inyo at nagpapasalamat po ako higit sa lahat kaya sa Panginoon. Amen. Dahil throughout the journey of my surgery, Amen. Masking yan! Masking yan! Amen. Praise God. Let us remain standing. Nakalimutan ko pala. Ano po yung unang statement of faith ng GCL? We believe the Bible that inspired all infallible authority, the Word of God. Amen. Related din po sa ating paksa kanina. Ano po. And nais ko po basahin sa inyo ang 2 Corinthians chapter 13 verse 14. It says, "May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Let us lift up our hands to receive the blessings and grace of our God. Panginoon Diyos, muli nagpapasalamat kami sa iyo.